Isa sa mga madalas punahin lalo na tuwing family reunion ang timbang. Pero papaano kung ang pagpuna nakaaapekto na sa pagtingin ng isang tao sa sarili? Growing up and Filipino culture, so iba talaga kasi kapag ka nag-weight gain ka, lalo na if nasanay sila na you have this figure then all of a sudden, yun nga, parang lumaki ka. Nagsimula raw tumaas ang timbang ni Steph nang magpandemya. Wala raw kasi siyang choice kundi manatili sa bahay. I was online schooling and school can be very stressful. So I don't have any outlets. I don't even have time to work out. And syempre, kapag tapos mo pumasok, gusto mo na lang kumain. Masakit din daw kay Steph na makatanggap ng mga komento sa mga taong hindi naman talaga siya kilala. They would start commenting na, ay, ang laki mo pala. Kapag may mga bago nakakakilala sa akin, tapos ganun yung comment. Parang, eto na lang ba yung personality ko? To the point na, ayoko na lang tumingin sa scale. Parang because of those comments, parang na-hurt ako. Maging sa social media, hindi rin daw ligtas si Steph sa mga mahilig pumuna sa katawan ng iba. Bakit mo sinusot di naman bagay sa'yo? Parang, why would you comment that? I mean, like, the reason why I did that was to help other people na, this is my frame, let's see if it's gonna fit me. Tapos magko-comment sila doon na, ay, mukha kang suman. Sinubukan na raw ni Steph na mag-workout at mag-diet para lang matigil na ang pamumuna sa kanya. Aminado kasi siyang nakaaapekto na rin ito sa kanyang mental health. Just went to my room and then I started crying. Kasi hindi ko talaga siya ma-accept, lalo na parang wala naman akong ginagawa, hindi ko din alam kung ba't ako nag-gain weight. Tapos yun nga, parang umabot na sa point na I started thinking maybe there is something wrong with me. May payo ang ating eksperto para sa mga katulad ni Steph na nahihirapang mahalin ang sarili dahil sa kanyang timbang. So kung ang nangyayari is that it starts to build doubt about yourself or it starts insecurity sa sarili mo, tandaan natin ang insecurity is a perception. Ito ay isang tingin natin tungkol sa sarili natin o tungkol sa ibang tao, no? Na pwedeng naipapasa natin or nare-reflect natin sa ibang tao. So, ano bang gusto natin gawin pagdating doon? Titingnan mo yung environment mo, sino yung pwedeng makatulong sa'yo, ano yung mga pwede mong panoorin, ano yung mga bagay na pwede mong basahin, ano yung mga bagay na pwede mong pakinggan para mas mabuild lalo yung self-confidence mo. Tama-tama si Steph. Kultura talaga. Hindi ba tayo kapag may baby, di ba? Ay, ang cute-cute na matching! Taba-taba. Gusto natin pinipisil-pisil. Pag baby, okay lang. Okay lang, pero nakakalimutan natin. Pag lumalaki na, ganun pa rin. Ay, ang lusog-lusog! Di ba? Ang lusog mo! Ganyan. Mami chicken naman, grabe naman. Kultura. So, kung minsan hindi talaga natin alam na nakakasama na pala. Oo naman. Alam mo, napansin ko nga, Mami, sa iba pong bansa, wala namang ganun eh. Pag Aba? napansin mo ang isang tao, well, in the States kasi, dun ako lumaki partially, no? You always greet them like, how are you? You never really comment on the weight as much. Pero dito, bakit nasanay tayo mga Pinoy na unang bungad natin, uy, tumaba ka, or uy, ang payat mo. So parang lagi sinasabi ng mga tao, minsan walang tama. Pag pumeto, sabihin, ang payat mo naman, masyado na. Totoo. Tapos pag mataba ka naman, taba mo naman. Pero going back po sa mga bata, then experience ko yan first hand kasi di ba may mga anak din po ako, Mami and Justin. So minsan yung mga boys ko, may time na angat baba ang timbang nila. So pag sinabing, ang payat. So, ang dating tuloy, parang hindi ko ba pinapakain yung mga bata. Pero, ang sa akin naman, ang nare-realize ko importante is, okay lang na payat, basta healthy. Basta hindi nagkakasakit. Kasi minsan, pakain ka nga ng pakain ng mga sugar, sweets, tas sobrang, hindi naman sabihin nun, healthy din ang bata. But going back naman po sa adult, na experience ko yan, na, yun nga, lagi akong sasabihan kasi up and down din ang weight ko. So, totoo yung sinabi ni Steph, na nakaka-feel bad sa, when your mental health talaga, na parang feeling mo, hindi ka enough, parang hindi ayaw mo nang lumabas kasi parang feeling mo ang tingin sa'yo ng tao, parang pabaya sa sarili. So, paano mo nalalagpasan? Pag ganun, Mami, I just parang I remind myself who I am and ano yung mga kapasidad ko na it's beyond my weight, it's beyond my physical appearance. Tama. Importante kung ano ba, mabuti ba akong tao. Yun ang that's how I do it. Kahalagahan ng isang tao, hindi sa itsura lang. Yes. Kasi something na inisip din ng lalaki. O babae lang ba nag-iisip ng... Hindi, lalaki din. Pero to be honest, the other side of the coin naman, gumana naman sa akin. Parang, medyo, chunky na tayo ngayon, So, yun, I lost 12 pounds. Naging motivation sa'yo. Oo, ng slight. Okay. Actually, nung una, parang hindi ko na-realize na, oo nga, no? Medyo lumaki nga ako. Medyo bumigat. Pero, yun, after a while, parang na-realize ko, sabi ko, sige na nga,
magda-diet na din ako. So depende rin sa sa pag-process ng tao Yes. 'di ba? So You can use it as motivation. And I think hindi naman mawawala yung mga tao na magba-body shame sa o may negative comments sa Depende talaga sa pananaw mo sa buhay and how you respond to everything. Oo. Tsaka kasi kailangan isipin ko minsan may medical na dahilan din yan eh. Yun Mayroon din. thyroidism, o kung minsan yung Ganun. ibang gamot. May mga diba? PCOS, ganun. Opo. Pero I think ang pwede natin gawin dito is ipalala natin sa ating sarili nga na meron ngang mga consequences yung mga sinasabi natin na hindi natin nalalaman. Yes. So, siguro kung tatlong pwede natin tandaan, una, yun na nga, kung hindi nyo alam noon, alam nyo na kung minsan nakakakos yan ng depression, Yes. nakakakos ng anxiety, Totoo. kung minsan dyan nagsisimula yung mga food, yung mga disorders, eating disorders. Oo, body So, dysmorphia. dahil lang naglalabas tayo ng mga magsasabi tayo ng bagay na wala naman tayong masamang intensyon. So, ngayon alam nyo na, kaya be more careful. And also, no negative talk sa sarili. Tama. Yun, Tama. diba? And no to body No shaming. to body shaming. Yun. Pangalawa, kapag nakikita nyo yung mga kaibigan nyo, kapamilya nyo, ginagawa, turuan nyo sila. Kasi kung ano yung alam nyo na ngayon, sabihin nyo rin sa kanila para mas lumawak pa ang kaalaman, di ba? Tama. And the third, I think, remember lang, kapag kayo ay nagbabody shame, I think that says more about you than about the person na tinutukso o kinukutsa ninyo. Kaya, ingat. Tama. May pinagdadaanan din yung nagbabody shame. Tama. Napakaganda, Mami Chiki. I'm sure maraming nakarelate. At ito naman po sa aming pagbabalik, makikipagsayawan, kantahan at kulitan tayo kasama ang ilang Star Magic artists. AC Bonifacio, Angela Ken, Bristol Brimner at Jordan Andrews na cast ng interactive comedy musical na The 25th Annual Putnam County Spelling Bee. Makakasama natin sila live. Live! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning Kapatid! At the 25th annual Putnam County Spelling Bee, my parents keep on telling me just being here is winning, although I know it isn't so. But it's a very nice, very, very nice, very, very nice, very nice beginning. I speak 6 languages. Six. Every language easy, easy as the recipe for making jello. I speak 6 languages, and I can say hello in at least 7 more. I speak 6 languages, all American and hockey, and every time I stretch without getting sore. I speak 6 languages, and I like the theme from Rocky, though I play Mozart more. Ooh, I achieve my goals, so unfazed am I as my life unscrolls. Unamazed am I, winning is a job. Sorry guys, it's okay. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.